Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magandang pag-usapan po ito, mga kabida. Ito kong tension po na nangyari po, during the debate po, mga kabida, dito po sa 2026 National Budget Deliberation po dyan po sa House of Representatives, Kasi tinanong kasi ni Congressman Toby Chanco, ito hong chairperson po ng Committee on Appropriations po, mga kabida, ng House. Ito hong si Congresswoman Micaela Angela Swansing, patungkol ho dun sa sinasabi ho nilang small committee, alright, ng House of Representatives. Now, ano po itong small committee po, ng House of Representatives po, mga kabida? Bakit po napaka-powerful po ang committee ito, mga kabida? Ano po yung functions po niya dito? Kasi ho, tinanong po ni Congressman Toby Chanco, ito hong si Congresswoman Swansing, na maglabas po ng report itong small committee, mga kabida, patungkol ho doon sa 2025 national budget. Kasi hinanap kasi, mga kabida, ni Congressman Toby Chanco yung mga increases at decreases po, ng mga budget po, mga kabida. Okay? Katulad na lang po ito hong napaka-controversial po, mga kabida, na Philippine Health Insurance Corporation funds, Okay? So, gusto kong ipalabas po, mga kabida, ng small committee, ni Congressman Toby Chanco ito. So, balit wala kong may pakita at may labas po, mga kabida, ito hong si Congresswoman Swansing, as chairperson po ng Committee on Appropriations po ng House of Representatives, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin ito kung kanila pong balitaktakan po, mga kabida, medyo tumaas na po yung tension po, okay? Kasi hindi talaga tinigilan po, mga kabida, ni Congressman Toby Chanco ito kung si Congresswoman Swansing. Pakinggan po natin ito. As a response to the Honorable Chanco, we will look into the records and look at the particular item. The subject matter of today's hearing is the briefing on the 2026 budget. So this is an internal matter that may be taken up with the Committee on Appropriations separately. So Madam Chair, starting Wednesday, tatanungin natin yung mga departamento, paano nila ginastos yung budget nila. Paano natin sila tatanungin kung paano nila ginastos yung budget nila kung hindi natin alam paano sila nabawasan at paano sila nadagdagan? We will be able to scrutinize the performance of the different agencies as well as the utilization of the different line items based on the 2025 performance. So this does not preclude us from doing that scrutiny. Meron ba o wala? We would have to look into the records. May I ask exactly what you are asking for? The small committee report of the 2025 budget. Let us just ask the COMSEC kung meron o wala. Kung meron, why was it not filed sa archives based on our rules 15 days after? So meron ba o wala? Kung meron, bakit hindi na-file sa archives? Kung wala, I will let you proceed, Madam Chair. I will not hold this budget hostage. Gusto ko lang malaman, meron o wala? The HGAB itself, the output of the small committee is already embedded into the HGAB itself. So that's the report. That's the output of the small committee. It's not the report, Madam Chair. Based on our rules, each committee must come out with a report. No committee is exempted from coming out with a committee report. Please check Section 39 of Rule 9 of our rules. Kasi di ba kung meron, ang dali-dali naman, di ba wala? So the small committee is subsumed within the Committee on Appropriations, and it is the Committee on Appropriations who's required to submit the committee report. Ayun po, hindi direktang makasagot, mga kabida, ito kong si Congresswoman Swansing, Understandably, kasi unang-una, yung 2025 national budget deliberation ho,
lalong-lalo na po ito hong records po ng small committee, ano, noong 19th Congress, hindi pa po chairperson po ng Committee on Appropriations ito hong si Congresswoman Swansing, ano, mga kabida. Pero giniit naman po ni Congressman Toby Chanco, computerized na po tayo, ano. Kung talagang meron pong report, okay, yung small committee, bakit wala ko sa archive? Kasi automatic daw yan, mga kabida, no, na after 15 days, okay, naka-archive po yan. Bakit wala ko sa archive? Kaya nga, tinanong po niya, meron bang report o wala? Simple lang yung kanyang tanong Kung meron po, bakit wala sa archive? Kung wala po, titigilan na raw niya ito, mga kabida. Hindi po sumagot ito hong si Congresswoman Swansing po, mga kabida, no? Kaya yun, medyo insistent masyado ito hong si Congressman Toby Chanco, ano po, no? Now, ano ba talaga itong small committee? Bakit meron pong small committee dyan po sa House of Representatives? Ano po yung function po niya, mga kabida? Eto, babasahin ko lang po yung research ko, mga kabida, no? In the House of Representatives of the Philippines, a small committee, sometimes called the Committee on Amendments or Committee on Style, is usually created during the period of amendments in the plenary when a bill, especially the General Appropriations Bill, national budget, or other major legislation is being deliberated. So, ibig sabihin po, mga kabida, after ho sa second reading, okay, kasi yung second reading kasi ng panukalang batas, ano, kagaya ho dito sa national budget, yun yung time po na magkakaroon po ng debate po, ano, mga kabida. Alright? Now, after second reading po, bago ho mag third reading, mga kabida, dito ho papasok ito pong small committee. Kasi ang small committee po, siya yung mag-aayos po, mga kabida, sa mga napag-usapan po, amendments, ano, dito ho sa second reading. Kumbaga sila yung, mag-formalize sa mga amendments po, bago ho tatalakayin itong, mga kabida, no, sa third reading. Kasi yung third reading kasi parang formalization na lang po yun, ano, mga kabida. Oras po na ma-approve na po, okay, magkasundo na po sila, ma-settle na po sa second reading po, mga kabida, parang good as okay na po yung panukalang batas na yon, ano. It's a matter of amendments na lang po, mga kabidang mangyayari po dito. At yung amendments dun po mangyayari po sa small committee na tinatawag po nila, mga kabida. Alright, yun yung ibig sabihin po ng small committee. Ano po yung function? Una, consolidates and incorporates amendments. After the plenary debates on a bill like the budget, congressmen propose many individual amendments instead of voting on every single proposal on the floor. Ang problema kasi pag wala itong small committee, hahaba yung debate po, ano, mga kabida. Kaya yun yung rason kung bakit meron pong small committee dito, ano. The House often creates a small committee to collect, study, and harmonize all these proposed amendments. Number 2, polishes the final version. The committee ensures that all approved amendments are properly reflected in the final text of the bill. Number 3, avoids prolonged debates. Ito yung sinabi ko kanina, no? Kung wala ito, hahaba po yung debate po, mga kabida, ano po. And then number 4, final review before printing. The small committee ensures that the measure is consistent, free from error or free from errors, and ready for submission to the Senate or bicameral conference committee. So yun yung function, yung role po, mga kabida, no, ng small committee, ano po. Now, dito ho sa 2025 General Appropriations Bill po ng House of Representatives po, mga kabida, no, tinanong po ni Congressman Tiangco, ano po ang nangyari doon po sa small committee. Kasi marami kasing mga controversy po na lumabas po dito sa 2025 General Appropriations Act, ano. Like for example, yung pagbawas po ng mga pondo po ng iba't ibang ahensya po ng gobyerno, kagaya na lang po, mga kabida, ng Department of Education, at lalong-lalo na po, itong controversial po na 74 billion pesos
na tinanggal po mga kabida mula sa PhilHealth funds, mga kabida, no? Yung pondo na yon nanggaling yun, mga kabida, no? Doon po sa syntax law. Okay? Ang nagbigay ho doon, yung syntax law po, mga kabida, yung proceeds po ng syntax law. Okay? Para ho sa PhilHealth. Kasi ayon po sa syntax law, meron pong subsidy ang PhilHealth po, mga kabida, no? Taon-taon. Alright? And supposedly, yung subsidy po ng syntax law dun po sa PhilHealth, mga kabida, for 2025, ito pong 74 billion pesos. Ang kaso lang po, bigla hong nawala Nagtutulakan na po ito hong Senado at saka House of Representatives Kasi kung ang House of Representatives po yung tanungin po natin, ang sabi po ni Congressman Ronnie Puno, intact pa raw yun. Okay, bago po nila isinabmit po, mga kabida, sa Senado. So meaning, andun pa yung 74 billion pesos po, mga kabida. Bakit po pagdating ho ng Senado, bigla hong na-slash yung 75, naging 43 billion pesos na lang po, mga kabida. Ano po? Yun yung sabi po ni Senator J.B. Ejercito na meron daw allocated na 43 billion pesos sa version po ng Senate. So, meaning, kinaltasan po, mga kabida, no? Mula sa 74 billion pesos. Okay? Now, ang tanong po dito, bakit ho nawala? Kung meron pong 43 billion pesos sa version po ng Senate, bakit pagdating ho sa batas, nung naging batas na po, mga kabida, ito hong General Appropriations, okay, wala yung pondo po ng PhilHealth. Tinanggal. So, the entire 74 billion po nawala po, mga kabida, no? So, kung titingnan po natin yung arguments po ng dalawang kapulungan po, mga kabida, wala sa kanila yung problema. Okay? Andun po sa BICAM. Kasi yung last touch po dito, yung BICAM So, kung inassert po ng House na meron pong budget intact yung 74 billion pesos, at pagdating ho, mga kabida, ng Senate, meron pong 43 billion pesos out of 74 billion pesos. Pagdating ho ng BICAM, biglang nawala po, mga kabida. Kasi pagdating ho ng batas, nung naging batas na po ito, nawala So meaning, ang last touch po dito, yung BICAM. See? Or, hindi natin alam. Pagdating ho sa small committee po, mga kabida, doon po nangyari po yung pagbawas o pagtanggal, ano? Kasi ang pagkakalam po ni Congressman Puno po after doon ho sa House, mga kabida, nung sinabmit na po nila doon po sa Senate, intact pa raw yun. Alright? So yun po ang problema ngayon, ano? Kung totoo yung sinabi po ni Speaker Romualdez na kailangan po ng transparency ho dito sa deliberation po, ano, ng 2026 national budget, dapat ilabas yung mga dokumento po, ano, sa 2025. Kasi yun yung magsiset po ng presidency, ano. Okay? Paano ho nila malaman nitong mga kongresista na ito, mga kabida, kung maayos ba yung paggastos po, mga kabida, ng pondo ng mga ahensya po ng gobyerno, kung hindi po nila alam kung binawasan ba yun o hindi. At doon po yun malalaman sa small committee report po, mga kabida, no po, ayon po kay Congressman Toby Chanco. Subalit wala hong maibigay po na report, ano? Kopya po ng report, ito pong chairman po ng Committee on Appropriations po, mga kabida, no po. So, yun po, ano? Titingnan na lang po natin to. Kasi kung totoo yung sinabi po ni Speaker Romualdez na gusto po niya ng transparency, gusto po niya ng live stream, ng deliberation po, ano, ng national budget, doon pa lang sa hiningi po ni Congressman Tiangco, dapat ilabas na po yun. Para once and for all, malalaman po natin kung saan talaga yung milagro na nangyari po, mga kabida, ano po. Na? Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.